Savior of my life, your love for me is wider than the skies. You're my shelter, God of all wonder. Kayo po ay magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng kaliwanagan sa iyong isipan, ano man ang iyong sitwasyon sa buhay. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay binibigay niya sa lahat ng taong nagbigay ng panahon sa Kanya. At nais pong malaman, kaibigan, mga kababayan namin sa lugar na ito, na ano man ang iyong pinagdadaanan sa buhay, ano man ang mga sitwasyong iyong nagawa sa nakalipas, at ano man ang iyong kasalukuyang ginagawa at sitwasyon, nais kong malaman mo na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago at hindi nagmamaliw. Kung paano Kanya tinitignan noon at hanggang ngayon, ganun pa rin ang Kanyang pagmamahal. At nais kong malaman na sa likod ng iyong mga kalagayan na yan, at sa umagang ito na ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at binahagi sa kanila ng Ama ang Kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang Kanyang ari-arian at patungo sa malayong lupain. Taglay ang kaniyang kayamanan at tuhoy nilustak at nagdiwas ng pagumuhay. Nang nalustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon at nagdalita siya. Kahit na masukan siya sa isang mayaman ng lupaing iyon, siya ay pinapunta nito ng kanyang pagkain, kahit mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, sinabi sa kanyang sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namatay na sa gutom dito. Babalik ako sa kanya at sabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng ama at ito labis na nahabag sa kanya. Kaya patakbong sinalubong niya, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak sa ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, madali, dalhin ninyo ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan ninyo ang singsing at pangyapa. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, na walang ngunit nasumpungan, at sila ay nagsaya. Ito po ang mensahe na lahat. Ang tanging lais lang namin ay maipahayag ang mabuting balita sa lugar na ito. At upang inyong mapakinggan ang sa likod ng mga sitwasyon natin sa buhay, mayroong pag-asa. Mahal ng isang ama sa mga anak niya. Una po, nakipag-usap na kaparte na ang pamilyang ito ay hindi naman naghihikahos. Sapat-sapat o ipagpalagay na lang natin, maalwan ang kanilang pamumuhay. May dalawa siyang anak, ngunit isang tungkulin niya bilang panganay na anak, and be an example sa isang nakakabatang kapatid. Masunurin, nagtatrabaho sa bukid, inaalala niya ang negosyo ng kanyang ama. Subalit itong bunso, bagamat bunso, katulad ng mga kapanahonan na spoiled, close kay father or kay mother. So, siguro sa sobrang lapit ng bunsong anak na ito, ay parating niyang nalalambing ang tatay.
Dahil dito po, parang na-boring na yung anak. At ang sabi niya minsan, ano kaya kung ibigay mo na sa akin, sabi niya ang aking mana, at ako ay lalayo. Nalungkot ang tatay. Nalungkot ang at hihingiin ng yung anak na ibigay ang parte ng kanyang mana. Siguro po sa atin baka sikuhin, sampalin, o tadyakan, o baka sakalin natin. Sabihin natin, pambihirang ang bata ka, pinalaki kita ngayon, lumaki ka na, gusto mo nang magsarili. Subalit ang tatay na ito, hindi niya ginawa. Ang ginawa niya ay hinati niya at ibinigay sa anak. At nung maibigay ang anak, sa anak ang kanyang mana, agad-agad na binili, ipinagbili ng batang ito ang kanyang mga ari-arian. At syempre, nung ginawa niya ito, malamang na darating yung ang lugar na yun at halos wala na kayamanan ng lugar na yun, nawalan ng mga food supplies or wala nang mabiling bigas o mga masasarap na pagkain. At dahil sa hirap na hirap ang kalagayan ng lugar na yun, maging, sinabi ng Biblia, maging ang dahil siya po ay nakaranas ng kahirapan, napag-isip-isip niya na doon sa bahay ng aking ama, ang mga alila niya, ang alila ng aking ama, samantala makain. So nagkaroon siya ng comparison mula nung nandun ay pinili niya, gusto niya i-manage ang kanyang sarili, kinuha ang kapital ng kanyang buhay sa family, sinulan niya ang kanyang buhay at siya po ay napariwara. Biruin po ninyo, kung ikaw ay isang bata pa at gusto mo niyang i-manage ang iyong sarili, isip, kung hindi sana ako umalis sa piling ng aking ama, hindi ako nagtitiis ng ganito at hindi ako nahihirap. Hindi talaga ang aking pasya. Dapat di ako umalis. Minsan po, mayroong mga desisyon ng mga tao. Pag tayo po ay nagkamali ng desisyon, pinapadaan tayo ng Diyos sa isang sitwasyon upang tayo po ay matuto. At pag ikaw ay nandun sa sitwasyon na ikaw ay nare-realize mo ng maling-mali ang iyong ginawa, o di kaya, ano kaya kung babalik ako sa piling ng ating ama? And I believe today, mayroon tayong mga maling desisyon na ating pinagdudusahan ng ating mga maling ginawang yan. And my dear friends, today, kung ang malimang desisyon sa umagang ito, magsisi sa iyong maling ginawa. Pag ang tao ay nagkamali sa kanyang desisyon sa buhay, ang una niya gagawin sa kanyang sarili ay pagsisihan at talikdan ng kanyang maling ginawa, at siya po ay manumbalik sa kanyang ama. At kung mayroon tayong mga ganong sitwasyon, if you realize na mali yun sa ating kamangalian, huwag na natin